Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you. Good morning, Davao, Mindanao. Good morning, North, South, East, and West. Of course, this is Gilbert Lopez Martinez Katso sa programang Good Morning, Davao. Nandito tayo ngayon sa, of course, sa ating mini studio. Makikita natin dyan sa, nandyan yung mga computers natin, nandun yung prompter. Of course, maliit lang tong studio natin, guys, pero okay na. Makapag-work na tayo. Today, gagawa tayo ng project. But bago natin ipapakita yung gagawin nating project, of course, please like, share, at subscribe. Then, click natin yung bell button para po makapag-update tayo sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rap YouTube channel. We have Cagayan de Oro and Davao City. So now we are in Davao City sa Pinoy Rap natin. At ito tayo ngayon, this morning, magpapakita tayo ng isang project. Meron kasi tayong mga gagawaan ng uniform, t-shirt uniform natin sa Pinoy Rap YouTube channel. At syempre, tayo ang magpo-provide. At eto, gagawaan natin siya. O dalawa sila ngayon. Then next week, dalawa na naman sila kasi hindi ko na isama ito sila sa budget for this week. So, gagawa tayo ngayon ng project or t-shirt, gagawa tayo ng t-shirt printing today na gawa sa sublimation. Guys, ito nakikita ninyo, this is DTF, direct to film. DTF ito siya. So, ang gagawin po natin ngayon ay sublimation. So, sa DTF kasi, ang mga maiitim or mga dark na mga t-shirts ay kayang palitawin yung kulay ng print natin. Kasi direct to film siya, ita-transfer talaga yung parang, hindi naman siya sticker, parang tinatawag nila na tawag ito, yung pinatigas na granules, no? Parang pigment din siya pero pinapatigas na granules. Crystallization siya na na ginagawa doon sa film. Tapos yun ita-transfer natin sa t-shirt. Ngayon, since ang ating mga t-shirts ay mga light color, sinadya natin ng mga light color para meron tayong magiging content, no? At makikita rin natin kung paano gagawin ang tinatawag natin na proseso sa t-shirt printing na sublimation printing. Meron kasing hindi lang apat. Marami na ngayong mga pamamaraan. Sa panahon natin, guys, noong medyo bata-bata pa tayo, meron tayong nag-uumpisa ako sa screen printing, silk screen printing. Of course, nandoon yung green film, blue film, red film, maraming iba-ibang klase ng mga film na kinakat natin siya upang pagdating sa panahon, ita-transfer natin siya doon sa silk screen. At yung screen na naman, doon tayo magpiprint para mag-transfer yung doon. But, that is limited. Bakit limited siya, guys? Because, in one printing, isang kulay lang yung pwede nating gagawin. So, it is a very, very long process. Kung meron tayong mga multicolors, katulad ng mga ganitong kulay, no? Maraming applications yan, guys. Yan yung tinatawag nila na RGB, RGB ba yun? Siya, hatiin siya sa tatlong kulay. Merong outline, merong iba pang kulay para maghalo-halo sila at mapag-isa doon sa isang kulay. So, medyo masalimuot ang proseso. Now, nandito tayo sa tinatawag na modern na pamamaraan ng pag-print ng t-shirt. Of course, matagal na tayo sa industriyang ito, pero hindi natin ipinagmamalaki na matagal na tayo. Bagamat nag-aaral pa rin tayo hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin natin yung iba pang mga pamamaraan paano makapag-compete sa market dito sa t-shirt printing. At ito na nga, nung mag-umpisa kami 15 years ago sa computer, 15 na ba? Ay, hindi na. Mga 20 years na.
So, nag-umpisa doon na sa computer na. Yun, nag-umpisa na yung mga digital printing, no? So, ngayon guys, since last episode natin, nagpapakita tayo ng DTF. Ngayon naman, ipapaliwanag ko sa inyo itong sublimation printing. Of course, sa sublimation printing guys, kailangan pa rin natin ng design. Makikita nyo design, Pinoy Rab YouTube channel. May kulay na siya, no? May border itong design natin na ito. May kulay na siya. At of course, may pula, may blue, may itim. Yang kulay na yan guys, lalabas yan sa isang printing. Kasi, ang principle, ito, gagamit tayo ng sublimation transfer paper. So, sublimation transfer. Ibig sabihin nito, hindi ito katulad nung DTF na iba rin ang paraan. Ang DTF kasi parang ano siya, parang rubber, no? Parang rubberized na ano. Parang rubberized na ano. Ito siya parang papel lang. Simpleng papel, pero hindi natin siya pwedeng i-discount na simpleng papel lang pala because it is, you know, micro. Mga maliliit na ano yan, parang bond paper lang. Pero guys, meron itong tinatawag na meron itong substance na nasa papel na pwedeng mag-complement doon sa ink natin na sublimation ink din for the printing. So ngayon, since nandiyan na yung design natin at A4 size ang A4 size ang sukat ng nito, A4 size. Hinati ko to, A3 yata ito, hinati ko so nagiging A4 na siya. Ngayon, isasalang natin siya sa ating printer. Ayan, nandun yung printer natin. Isasalang natin siya para ma-print natin. Okay. Mabuti na lang, na-remember ko guys na sublimation pala. So, meron tayong tatlo actually ito, pero yung isa hindi na gumagana. Yung tinatawag na universal ink ang gamit. Etong isa, sublimation, dito natin ilalagay. Yung isa naman is pigment. Yung pigment kasi maganda yun sa mga pictures. Meron doon din ginagamit yung magpiprint ka ng transfer paper din para sa t-shirt. Pero hindi ako gumagamit ng transfer paper guys kasi meron tayong tinatawag na dark transfer, meron tayong light transfer. So hindi ako gumagamit nun kasi nakikita ko yung result ng ng papel. Mahirap hanapin kasi yung mga papel na makikita mo sa YouTube na magaganda ang kalidad. So ito ngayon ilalagay natin siya sa ilalagay natin siya sa okay, sana aabot siya, no? Pero ito na yung challenge ngayon kasi kachi naman. Ayan, ilalagay natin itong luma or ilalagay natin ito muna na baka maano natin, baka matouch natin kasi sa kasalukuyang tapos na pala siya kasi hinihintay ko yung pag niya yung ka-record lang kasi namin at ito hinihintay ko yung stopping niya. Ito nag-stop na pala siya so pwede ko na siyang galawin. Alright, so pwede natin kung aabot itong niya baka pwede pero hindi, so dito natin siya ilalagay guys para eksaktong-eksakto na makapag-function siya, no? Ililipat natin siya dito. Anyway, for the printing lang naman, tatanggalin din natin mamaya kasi mag-uumpisa na rin tayo mag-e-edit. So, ganyan lang guys, no? Ang hanap buhay talaga namin is business kami sa printing services, no? Meron tayong mag-printing, meron tayong t-shirt printing, kaya mga documents din, gumagawa din tayo ng mga keychain, gumagawa tayo ng mga novelty items na pwede nating pwedeng magamit. Mga cards na calling cards, mga invitation cards. So ito ngayon ang gagawin natin na mag-print muna tayo ng mag-print tayo ng t-shirt. Okay? Since parang wala yata, hindi siya nakakabit. So ikabit natin para huwag sanang mamatay. Ay mamatay ng dahil sa'yo.
Okay. Meron pa ba dito? Parang wala na yata. Kasi ocupado na. Okay, tatlo na siya. So ngayon guys, since ano na siya, tawag dito, paliwag ako sa gunting anak, Dek. Gunting. Kasi parang, ano yata, I'm running out of outlet. Tanggalin natin itong prompter natin. Tsaka isasaksak natin itong printer. Gunting, kutsilyo, or blade, something na. Ayan. So, kailangan putulin kasi nakaano ito guys, nakaligpit talaga. Kasi ayoko na magulo. So this time, ayan. I-on natin. Okay. It is working now. So, yan. So, nasanay kasi ako na kapag bantayan, yan po nabantayan natin guys ha. Kapag sublimation, hindi po pwedeng hindi pwedeng doon mo i-print sa ang sublimation, hindi pwedeng i-print doon sa printer na pigment. Talagang hindi yan kakapit. So ako naman, biktima rin ako niyan noon. So yun ang nangyari. Nung mag-print ako talagang guys, nagtaka ako kung ba't ayaw kumapit. Nakalimutan ko. So eto ngayon, ganito siya guys. Since ang pag-print naman yan guys is nakaharap sa atin, so ito kailangan nating i-reverse. Kasi i-upside down mo siya paglagay, so dapat nakatupi siya. May pamamaraan kung paano mag-mirror. Dalawang paraan lang so far ang alam ko. Pero kung meron pang mga ibang paraan paano mag-mirror, well, sana matuto rin ako kung saan yon. Dito, ipi-flip mo na siya as mirror o babaliktarin mo na siya or doon na sa printing talaga. Okay. Ako naman is, gusto kong i-print siya na ako na magbaligtad. Kasi para makakasiguro tayo na babaliktad siya doon pag-print niya. I-group lang natin and then ayan, i-mirror natin, babaliktad natin. So nabaliktad na siya guys, kung makikita niyo malayo. So bumaligtad na siya. So umpisahan na natin ang mag-print. I-control P natin for the printing. Hanapin natin ang naka-default kasi siya is 120 L120 yata ito eh. L121 series yan siya, 121, 122 or 120. So hanapin natin yung default niya, 120 series. Ayan, 120 series. Tapos punta tayo dun sa tawag niyan, settings niya. Yan, ang nakalagay naka-default is 12 by 8 by and 1/2 by 11. So hanapin natin yung A4. Ayan, A4. So naka-default na tayo sa A4, then ipo-portrait natin yan sa standard, gawin natin high. Okay, ngayon naka-high na siya. And then print preview. Of course, kailangan natin ng 10. So kung 10 ang kailangan is dalawa sa isang page, kailangan natin ng 5 pages. Okay, piprint tayo ng 5 pages guys, pero unahin muna natin isa para makapag-sample tayo. Okay, page 1 ito, palitan natin ng page 1, apply, then print. Ayan, nakabaligtad guys, yan ang lalabas sa printing niya. So i-print natin, sana makikita nyo, no? Ilapit natin ang camera para makita natin yung kabuuhan talaga. Hindi pa rin. Anyway, sige na, bayaan na natin. Yan. Oh. One document pending. I'm not sure.
cancel muna natin, no? I-cancel muna natin, guys. Kasi hindi siya bumasa. Tingnan natin kung basahin na ulit. Print 120. Then the setting is portrait high preview. Okay, dun sa preview apply natin. And page 1. Ayan. Nakabas na. Print. Next pulling pa yata. Ayan, lumabas na. Okay. Ganun guys. Medyo may konting ano lang, dapat tandaan at dapat bantayan na ang pagpiprint ng tawag dito, yung sublimation po ay dapat malaman po natin. So, kung mag-sublimation printing tayo, ang papel na dapat natin gamitin ay sublimation paper. Kapag pigment tayo, dapat ang gamitin natin ay ano ang gamitin natin? Letter transfer and ano pa? Yung sa transfer paper kasi, transfer paper, dark transfer and light transfer kasi yan. So ganun ang mangyayari. At saka maganda ang pigment guys sa mga pictures, no? Maganda siya sa mga pictures. Since ang ating gagawin ngayon is sublimation, kaya nandiyan nagsalang tayo ng sublimation paper. Ito po, lumabas na siya. So kung atin pong baliktad po ito. Ito po baliktad kasi gaganit po natin yan sa t-shirt. Yan pong ilalagay natin sa t-shirt. So ang lalabas niyan parang ganito na, mababasa mo na. Pero remember po, ito nakikita niyo, ibang proseso po ito nasa t-shirt ko. Ito po ay DTF. Kami pa rin ang nagpiprint nito o nagprint nito noon. And then ngayon medyo may ano lang kasi yung polo shirt na binili natin is active dry. Napakainit guys. Napakainit. So I decided na siguro pagkatapos ng how many months magbago tayo ng t-shirt na kasi kapag dry active dry yung cloth na gagamitin talagang mainit. Pero ewan ko lang kung ano yung mga varieties. If you have kung may alam po kayo, pwede naman kayo mag-comment below no sa YouTube channel natin dun sa Pinoy Rab na meron kayong alam, meron kayong mga suggestions na para makahanap tayo ng saan ba makabili ng ready-made or yung naka-polo shirt na siya na hindi mainit, no? Hindi siya mainit. So guys, tapos na yung isa. Since we need 10, so 5 ganyan. So magdagdag tayo ng 4. Ako naman guys ay sigurista. Kapag nagpi-print ako, always may always may exist. So gagawa tayo ng instead of 5 pages for 10 prints, gagawa tayo ng 6 pages para magiging 12 prints siya. Para meron po tayong extra. Okay, print po natin ang 1, 3, 4. 5 pa rin. Okay, apply. Then print. Okay, sige. Go ahead. Kukuha tayo, baka kulangin tayo sa papel. Kasi minsan, hindi na nabibilang. Ano? So, sa mga, guys, sa mga nakapanood dyan, alam nyo, please subscribe and mag-comment naman kayo, mag-subscribe and like, mag-click kayo ng like at kung maaari po i-share ninyo. Pero kung busy kayo at saka hindi nyo feel na i-subscribe siya, hindi nyo feel na siya, okay lang po yun. Pero kung maaari naman po, may time naman po kayo at bukal naman po sa puso ninyong tumulong sa natin, sa page natin, sa Pinoy Rab YouTube channel, napakasaya po namin na inyo kaming natulungan sa pamamagitan po ng pag-like, share, subscribe sa mga content natin dito sa Pinoy Rab YouTube channel. Sa Pinoy Rab YouTube channel dito po sa Davao City, mayroon po tayong 7 yata na segment, no? Meron tayong daily news. Yung daily news po natin is MWF natin na English. That is hosted by, anchored by Elijah Hill, si Bayan Katso.
Ang atin naman pong Tuesday at saka Thursday sa news po natin, sa breaking news natin, anchored by Mirasol Sibayan Catso. She's my wife. And of course, meron tayong road trip, no? Road trip. Pinoy Rab YouTube channel Davao City road trip. Hosted by, of course, siya pong driver, si Marvin Baguio. At saka sa atin naman pong Pinoy Rab YouTube channel, Kabuhayan Special Davao City, pa rin, si Giselle Aristauro Baguio, mag-asawa po yun sila. And nabigyan po ng break, nabigyan po ng pagkakataon. That's why we are so thankful sa Cagayan de Oro, especially sa kanilang sa aming parang admin namin, parang pinaka-chief namin, si Kuya Arnie, no? Saniel na nung mag-apply kami, hindi siya nagdadalawang isip na i-recommend ako na ako yung mag-host dito sa Davao City. And I'm thankful to him kasi nabigyan kami ng break. Guys, you know, when you are kung napasok ka sa Pinoy Rab YouTube channel, nako guys, hindi ka kung sa Bisaya, di ka magmahay. Wala ka talagang pagsisisihan. Bakit? Dito sa Pinoy Rab, magkapatid tayo. We are ko lang, if given a chance, if you receive your salary na kung kung sa tingin mo magkasya or kulangin man, nasa sa atin yan eh. Kung darating sa yung salary mo, you save. Kasi hindi naman lahat ng panahon magsasama-sama tayo. Hindi lahat ng panahon. Ang opportunity minsan lang dumaraan sa buhay. Grab it, alagaan mo, you save, and then you invest. My first project is etong sahig na ito. Pangalawang sweldo ko. Kasi I've realized na medyo sa tingin ko okay naman. So nag-invest talaga ako etong first floor na ito. Dito sa studio, inuna ko talaga. And of course, sa susunod na savings, sabi ko, dapat siguro palakihan. And of course, thank you very much sa ating partner sa tawag dito doon sa US na he complemented also, parang nagka-counterpart din kasi may project, so nagka-counterpart. Sige, I will give a part of your project. So eto yun. So ngayon guys, yung yung buong bahay natin malapit nang matapos. No, nakikita niyo naman sa ating mga Pinoy Rab, ay wala na, naubusan na. Okay. Kitang-kita naman sa aking mga Good Morning Davao or Good Morning Davao na program that pinapagawa na. At saka masarap mag-ipon guys. Masarap mag-ipon. Basta kung tatargetin mo talaga na makukuha mo talaga. Kasi bakit kami nakapag-ipon? It's because of this printing services. Nung wala si Pinoy Rab guys, talagang hand to mouth. Bakit? Kikita ka naman talaga sa printing eh. Kasi malakas din printing. Malaki din ang kikitain ng printing. Pero pag hindi ka talaga tatamaan ng mga kliyente, hindi dadapuan ng kliyente guys, wala ka rin. So, since ito naman business natin ay buhay na pumasok kami sa Pinoy Rab, it added, nadagdagan talaga guys. At saka yung para sa para sa pamilya, yung business namin na printing na para pang-augment sa pang-araw-araw guys, na-save namin yun. Bakit? Napasok kami sa Pinoy Rab. At malaking bagay yun guys, malaking bagay. Kaya nga nung previous na previous na content ko, sabi ko, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa guys. Kung ikaw man ngayon ay hindi pa dumating sa iyo yung parang pinapangarap mo na breakthrough sa buhay, just wait. Meron tayong Panginoon na hindi tayo pinapabayaan. Pinapaboran tayo guys. God will find way na ipagtagpo talaga kayo ng eksaktong tao na makakatulong sa iyo para aangat yung buhay mo. At this time, hindi ko sasayangin. Kasi sa pamamagitan ng Pinoy Rab YouTube channel, nakapag-save talaga kami. So yung kita namin sa printing,
yung kita ko rin sa pagtuturo ng music, kasi nagtuturo din talaga ako ng music, no? Sabi nga niya, ang dami mong racket, talagang dapat i-maximize natin yung mga talents natin. O diyan, kung gusto mo may magpaturo ng music, kasi nagte-training ako ng mga full band, no? Pwede din ako sa drum and lyre, pwede rin ako sa band, full band. Nagtuturo ako ng basic na yun talagang zero knowledge into something talaga. At saka marami na rin mga churches ang nagsa-subscribe sa atin. In fact, this coming next month, yung 3 church na tinuturuan ko, magkakaroon sila ng back-to-back. Paano ba maging back-to-back ang 3? Side to side siguro, no? We call it side to side, not back-to-back. Kasi kung back-to-back, dapat magkadikit yung dalawa. So, 3 sila. So, hindi back-to-back, side to side siguro. Pwede. Anyway, ewan ko lang kung anong title nila doon sa CLC, sa Binugaw, at saka sa Takunan. Ang mga evangelical church po yun. Sa music yun, guys. Magkano ba, pastor, pastor, magkano ba, sir, yung mo? Magkano ba yung rate mo? Of course, ang rate natin, hindi tayo bababa sa 1,000 pesos per session. Ano ba ang enclosure nun? Just text me para mabigyan ko kayo ng program at saka makikita nyo kung anong gagawin natin sa anong i-arrange natin na program. Kasi hindi pwede yung, sige, ganito ang per session mo, tapos hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Ganun yun eh. Dapat makilala ko muna yung group, then makikita ko muna kung ano ang kakayahanan nila, at doon ako magko-complement. Kung zero pa talaga, yun ang forte ko, guys. Mag-uumpisa ng mga walang alam. Kasi minsan yung mga may alam na, guys, mahirap turuan kasi may mga alam na. Anyway, meron na tayong meron tayong panglaban diyan. Kapag medyo may alam na, ipapasa ko yan sa aking bunso, si Elijah. Siya yung parang refiner, no? Parang he is a refinery para mas lalong gaganda yung result ng sumikat. Anyway, hindi naman music yung natin, no? It's all about the printing. Sinabi ko lang yan, guys, bakit? It's because this printing services, this printing business, wala pa yung mga anak ko, hindi pa ako nag-aasawa, nagpiprinting na talaga ako. Ako masigasig ako dun sa printing, kaya lang hindi pa talaga dumating sa akin yung panahon na magkakaroon ako ng break. But this time, Pinoy Rob, dumating, meron pa kaming printing, meron pa tayong pan-tutor, pa ba, nagko-choreograph din tayo ng mga basta mga sabihin mo kung mga arts, pwede ako doon. Kaya lang this time, medyo na-busy na talaga tayo kasi nagpo-full time ako sa Pinoy Rob YouTube channel. And of course, hindi naman kuripot ang natin, ang partner natin. So, hindi naman siya kuripot, he really compensate. Kaya pasalamat ako that marami ang natutulungang mga individual na naghihirap talaga noon, at ngayon, kung nahihirapan mo bili ng pambigas araw-araw, nagsusumikap ngayon, nagsusumikap pa rin pero magaan na ang paano ng buhay. Ito, guys, tapos na, no? Tapos na siya. Tapos na yung first part. Ito yung nasa sa likod na ilagay natin sa t-shirt. Yung sa harap naman ay ito. Gimodify ko lang sila, guys, kasi bakit ko siya minodify? Gusto kong may logo pero lagyan ng pangalan dito. Ayoko na ilagay ang pangalan dito sa gilid kasi hindi mababasa agad. Hindi mababasa agad. Maganda yun, nandito yung pangalan ng Pinoy Rob News Channel, pangalan mo sa baba kasi bakit? Bakit kasi? Pag nakita niyo yung logo, makikita rin yung pangalan sa baba. So ito rin ang first natin ipiprint. Magpiprint tayo ng one page lang kasi 8 ito. So 5 t-shirt lang yung para sa kanya. Ipiprint natin. This is for Giselle. No? I-print natin itong kay Giselle. Ito yung sa natin na programa. Siya ang sa programa nating Kabuhayan Special. Nasa Matina Crossing. Okay. Nasa Matina Crossing siya. Yung business naman po niya, guys, ay nagbabarbecue. At alam naman natin na kapag ka nagbabarbecue ka, malaki ang kapital, mahaba ang proseso. Okay. Now this time, they have given a break na nabigyan sila ng pagkakataon na ma-engage o mapasok sa Pinoy Rob. Kaya ang nangyari ay ba ako? Kasi lumabas sa preview, baka hindi yan.
sumobra yata eh. Ah, talagang sumobra. So, page 2. Apply, one page. Anyway, sumobra ng isa. Sobra na yon. Anyway, may next week pa naman tayo. So, ganun guys, ano? Mahirap din pala magtrabaho na nagsasalita o nagsasalita kapag nagtatrabaho. Anyway, hindi naman masasayang po yun. Ganun talaga ang ginagawa ko. Pinapasubrahan ko talaga yan. Bakit? At para? Saan? Para kung may magpapahabol, meron tayong extra na. So, hindi na natin hahanapin pa. So, case to case din lang yun, guys. So, balikan natin. Pinoy Rub is all about life. Pinoy Rub is all about you and the people. Lagay ko nga doon sa isang table. Okay. Iba yung sukat niya. Bakit siya malaki? Ganun ba? Bakit? Mali ito. Cancel. Okay. Kasi parang ganito lang kalaki. Okay. Tama na ako. So, Control P. Ulitin natin siya. Control P. Punta tayo sa settings. And, A4 size, portrait high. Then, okay. Preview. Apply. Page 2. 1 pages. Print. Malaki kasi ang ano niya. Malaki yung pinapakita niya. So, ibig sabihin nun, mali ang settings niya. Fat. Okay, no. Hindi tayo magpo-proceed. A3. Hindi siya A4. Ayun. Minsan babantayan talaga guys ang settings kasi nagiging 8, ano pala siya. So, A3 pala ito. Kaya pala malaki masyado. Gawin yung A4. Alright. Go back to our, ano. Kanina hindi ko yun na-mirror. Ngayon, may mirror na siya. So, pwede na siyang i-trim. Ikaw na natin ito kasi alright. O, kulang na naman. So, guys, ganon. Malaki ang pasalamat namin sa buong pamilya. Kasi Pinoy Rub got into our life, no? Dumating talaga sa buhay namin. At malaki ang pagbabago. So nagpapasalamat kami sa Panginoon that ipinagtagpo ang landas namin ni Robert, the Pinoy Rub himself, and Davao City through the Cagayan de Oro. So we are still under the supervision of the Cagayan de Oro. So ganun guys, mahalin mo lang yung trabaho mo, gawin mo lang, gampanan mo lang yung trabaho, minsan pangan at minsan kadalasan ang daming mali talaga. Pero sige lang, naawa nga ako dun sa Cagayan de Oro kasi siya ang nanonood pinapanood niya lahat tapos makikita niyo anong dapat i-improve. At saka very nakakapagod yun pero salamat sa Panginoon at very pasensyoso naman siya. Kaya tinuturuan ako, gitong ganun. So, kaya makikita mo ang daming pagbabago guys, no? Ang daming pagbabago. Kaya nga we are appealing to your heart na i-subscribe nyo kami, paki-like, share, and click the bell button para ma-update kayo. Guys, yung pag-subscribe ninyo guys, hindi nyo lang alam kung gaano kalaking bagay yung para sa Pinoy Rub. Hindi nyo lang alam. Sabihin namin sa inyo, yung pag-subscribe ninyo sa channel na ito ay malaking maibigay na pagbabago. Dagdag na pagbabago sa buhay ng mga nasa sa Pinoy Rub. Davao, Cagayan, at eto, bagong magbubukas yata yung Cebu City. So, ganun guys. Please, wag niyong ipagdamot sa amin. Alam namin na kaya niyong gawin yun. Siguro hindi man ganun kagaling yung mga productions namin. The fact is,
etong studio natin parang kung sa panahon ng hukbalahak, mga guerrilla, no? Isang guerrilla lang, naka green screen yan, naka prompter dito, dyan lang nakaupo yung broadcaster, tapos nandito ang computer, magka-capture, ganon. Maliit lang yung studio natin guys, pero pero malaki ang ibinalik sa atin, no? Malaki ang ibinalik sa atin. That's why we are so thankful na Pinoy Rab that into our lives. So ito na, tapos na siya nag-print. Ayan. So magtataka ka kung bakit baliktad yan. Kasi ilalagay yan sa t-shirt pag ganyan din. Ipipress on natin yan. Saka mababasa talaga ang pangalan. Makikita talaga siya. Ang laki pala ng pangalan. I did not anticipate it. But anyway, at least mabasa. Ay, siya pala si Giselle. So punta tayo sa husband niya, yung sa Pinoy Rab na ano yung Pinoy Rab? Isa, Pinoy Rab Road Trip or Pinoy Rab YouTube channel Davao Road Trip. So may isa pa doon. Okay. Tingnan muna natin ha. Kung ano siya. Or else, atin ang i-directa na natin guys. Ay, iwalayin muna natin sila. Tapos ating itataas ng bagya. Kasi para secure na tayo. Hindi na tayo mag-ano. Yan ang sinasabi guys na dapat sigurista tayo. Okay, magiging sigurista po tayo. Ipiprint natin, the same pa rin ang proseso. Page 3 na tayo ngayon kasi nakalagay siya sa page 3. One page pa rin siya. At ito naka A4 landscape, naka high ang resolution. One copy lang siya. Print video natin, okay. Since hindi siya na-reverse, puntahan natin ang maintenance. Not maintenance, the other option. Dito natin, ayan, naka-mirror na siya. Okay, apply, and print. At yan, dumaan na si Taho. Kung nagbo-broadcast kami ngayon guys, kung nagbabalita kami ngayon, talagang yung nakasalang sa na anchor, talagang titigil siya. Kasi makaka-capture yun sa news at saka hindi talaga may iwasan minsan yung ganado na talaga yung pag-broadcast, hindi na mapapansin minsan na may tumatahol na aso, may dumaraan na brrrr, motor kasi sa tabing daan tayo. At okay lang, ganun talaga ang buhay. Anyway, one of these days, etong studio na ito guys ay hindi na ganito ang appearance nito. Ang studio na ito guys ay hindi na ganito ang appearance. Ano na ang appearance niya? Magiging sarado na siya. So, soundproof na siya pagdating ng panahon. Ika-cancel natin kasi mali na naman. So, i-print natin, hindi siya magpe-print muna. I-adjust muna natin siya from A3 to A4. Ayan, to A4. Then, gagawin natin siyang, since naman, ang nangyayari kasi malaki pa talaga, i-group natin, at saka paliitin pa natin. Ganun lang po. Right. Okay guys, ano na? Okay, yeah. Ayan na. So, print na natin siya. A3 pala yun. Kaya ganun ang babantayan natin guys sa mabuti na lang nakita natin again. Nakita natin. So, hindi mo talaga may iwasan kahit kaano ka nakabihasa. May panahon talaga na ma-overlook mo siya. May panahon talaga na tawag dito. May panahon talaga na yung pagka-expert mo sa isang bagay ay hindi gagana dito. Bakit kaya? It's because ganun talaga. Okay, ayan. Kung makikita niyo, ipakikita ko sa inyo, nagre-reverse na siya sa ang laptop ay hindi niyo makita. Ayan, tapos na siya, naka-reverse na. Ipiprint na natin siya. Ayan. So, pagkatapos nun guys, pupunta na tayo doon sa ating press machine or heat press machine. Ganun lang. Alright. So, once again please, huwag niyong ipagkait sa amin. Yung, kung sino ka man nakapanood nito, huwag niyong ipagkait sa amin. Salamat ng malaki na hindi niyo ipinagkait sa amin yung pag-subscribe. Malaking bagay yun guys. Malaking bagay para sa amin sa Pinoy Rab YouTube channel staff. No? At talagang malaki ang may contribute ninyo. Malaki na hindi nyo lang alam kung gaano kalaki yung factor sa pagiging YouTuber yung inyong mga subscription.
Kaya nga, hindi naman siguro kayo mawawalan kung i-subscribe nyo kami. Hindi naman kami nanghihingi ng pera. Hindi naman kami nanghihingi ng sponsorship. Please, huwag nyo ipagkait yung thumbs ninyo na mag-subscribe dito sa Pinoy Rob YouTube channel. Lahat po ng videos namin na makikita nyo guys, mag-react po kayo. Bigay po kayo ng comment. At meron po tayong administrator doon na babasahin yung mga comments ninyo. So guys, eto, patapos na yung ano natin. So, magkita-kita tayo sa ibang segment, ibang ano naman, sa ibang room, ibang lugar kasi pupunta tayo doon sa area talaga kung saan nilagay natin yung heat press machine. Welcome back guys. Ito tayo ngayon sa ating heat press. Ito yung heat press. It is 220 volts. Pero ko kung ilang ampere ito. But rest assured, this is 24, this is 220 volts. Let's plug it in and i-on natin siya. A3 ang size nito guys, malaki. Dalawang A4 siya. Dalawang A4 na mas mano pa. At nilagyan na natin siya ng tiplong dito kasi para hindi magdikit yung dikit yung kulay. Okay. So ganyan and then tapos isa-set natin ito sa mag-set muna tayo. Set tayo 20. Sige. Try lang natin. Naka-ano siya? Naka 220 ang here. These are ito dry fit, proactive dry. Walang dry fit dito guys kasi wala silang available. Makukuha natin to sa mga suppliers, mura lang. At saka hindi ko na lang sasabihin kung anong tindahan sila. Sasabihin ko ba? Hindi naman it's a generic store, mga supplier talaga sila. Nasa Magallanes. Nasa mga 70 plus na ang nito. Price nito. Yan. Okay, ito ay isang cutter, platform ng cutter. Meron siyang board. But still yung board niya. Ang purpose naman nito ay ika-cut natin yung papel. While waiting for the temperature to heat sa 220 yata dito.
Of course guys, ito yung papel, no? Sublimation paper na ano. Kaya ikakat natin siya. Kasi kung ito ilagay natin sa t-shirt, lilipat lahat. Isa-isa lang kasi sa logo lang siya. Want to go brush, brush. 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 So ito guys, ang ilalagay natin dito. So, ganyan mga. Ito nga palang machine guys, ito nga palang machine na to, makukuha mo ito sa mga 13,000, no? 13,000 pesos. At saka sa mga hindi gano'ng kalaki ang mga incomes guys, of course medyo mabigat na, no? Kung hindi gaano kalaki yung income mo, mabibigat na yan talaga. So, na-acquire din namin ito dahil nakapag-loan kami sa isang credit corporation at nakapag we are able to be qualified na for certain amount, kaya nabili namin siya. So nandito na itong machine na ito nung wala pa kami sa Pinoy Rab. Kaya nga nung naipasok kami sa Pinoy Rab, lahat ng mga merchandise, lahat ng mga kailangan ng Pinoy Rab, dito na namin ginagawa kasi yun naman ang business natin. So we need now is, what we need now is, i-separate muna natin ito. XL, lahat ng mga XL pagsamahin natin. Kasi ang pangalan ay iba-iba eh. This is large. This is large. A medium, medium. Then this is medium siguro. Medium. So this is XL. So XL, XL. So ito wala. 5 na ba siya? 1, 2, 4. Sample sky. Extra large. Ito medium. Bakit sila ibang? Para magkapareha lang, no? Pero magkaiba ito. Peach yata ito, tsaka ito peach. Anyway. Ayan. I think it's ready. So, ang problema nito kasi asan ko hanapin yung mga pang-tapal natin dito kasi na-separate ito eh. Ha, sis Bumba. Nangangapa sa dilim.
Kailangan na siguro yung reset. Kailangan na sinasabi start. Alright guys, ito yung mauna, large size. Lagay natin dito for the logo. Ito logo. Lagyan muna natin yung logo. Siyempre, i-over ano natin siya kasi para hindi dadampa sa ito. Lagyan natin na sa ilalim para hindi tatagos yung print. Tatagos pa pala yan. Sometimes guys, tatagos kasi lalo pat hindi natin kabisado yung tawag. At before natin ilalagay yung paper kasi si Marvin is large, bago natin siya, ito yung papel na natin, ito yung sublimation print, sublimation paper. Baliktad yan, di ba? So ilalagay natin pa ganyan para mag-transfer siya doon. But before natin siya ilalagay, i-press on muna natin ng bahagya kasi ayan, para matanggal yung mga moist niya. Kasi may moist ito eh. Ayan. Ilagay natin to. Para hindi siya lilipad. Para nakakasiguro tayo mamaya. Hindi siya lilipad kasi mahirap na. Paglagay kasi natin minsan kasi may hangin ako nilagay dito, maihit na yung hangin. So yan, hindi na siya. So ang oras natin dito guys ay 2:18. Nakaset ito for 2:20. Hindi na natin hintay kasi 19 na siya. Then 45 seconds. So kung tingin natin medyo marami pang matitira kasi mamaya pag tuklap mo nito, may maiiwan pa talaga. So ibig sabihin nun, hindi gaano siya naluto. So tingnan natin mamaya na tayo mag-adjust naman. Adjust. Okay. So natin ito 40, 3 to 40, 39. This is 40 seconds, 45 seconds guys. Dito tayo mag-adjust. Hindi ko na ni-reset kasi last kong trabaho, hindi naman pigment ko last na tinrabaho ko. Yun ay naman heat press. Ano yun? Para dito. Yung sublimation naman yun eh. Tingnan natin. Ano ang mangyayari.
Saka na tayo mag-adjust. This is Marvin's t-shirt kasi medium. Medium and then kasi ito isa large. Ayan, tumunog. Tanggalin natin guys. Ayan, lumipat. See? So ito yung ano na. Ito yung result niya guys. Maganda naman, right? Satisfying. So, done the first. Ito medyo malaki po sa kanya pero wala kasi akong choice kasi walang ibang sukat. Sunod nating print ay itong neon color. Parang babae ang neon color. Okay lang yun. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you Lagyan natin ng sa ilalim. Kasi para hindi madamay kung sakali man na tatagyo siya sa ilalim. So, i-maintain siguro natin yung temperature niya guys kasi ano naman wala naman ako nakita ano. Tapos, ito yung paper niya. Dumikit. Paper niya. Okay. So kung ma-observe natin, medyo na ano talaga, nag-transfer talaga lahat. Ito ano na lang ito parang stain dun sa papel. Okay. music in the streets? We're moving to the beat. There's something in the air that makes the city come alive. A breeze that makes you high. We'll be up till late tonight. Love gets another chance. Pretty people holding hands. A gift of God. Ito yung pangalawang kulay guys. Kanina ito yung blue. No? Light blue lang yung kanina ito light blue. Pero ito yung result niya. So tingnan natin dun sa neon color na orange. Kung ano ang result niya. Ayan, tumunog. Okay. Tanggalin. Sumama agad yung ano. Maganda naman yung result. Tingnan natin kung nag-transfer yung stain dito sa ano. So wala naman, hindi naman lumipat. Okay lang. At saka ito yung papel. Ubus. Yan. So good. Ganyan ang timpla guys, no? Ito ang timpla niya. Kaya, punta tayo sa pangatlong kulay. Okay, Marvin. So nakikita nyo guys yan, no? Kung gusto nyo mag-avail, kung gusto nyo mag-inquire, just call us up sa 0926-583-2954, 0926-583-2954. Sa telephone naman po ay 300-0305 yata. 234-3005, no? 234-3005. Number ko yon. Unfortunately, minsan always ko makakalimutan yung number ng wife ko. Okay. Close muna natin. So guys, sa kasalukuyan, ang tinatrabaho natin ay kulay yellow o dilaw. (22 seconds). So yun po babantayan natin. Marami din tayong dapat i-consider para hindi natin malimutan kasi
Hindi yung ordinary papel ang ginagamit, may sublimation paper talaga. Sublimation din na printer yung gagamitin kasi hindi pwede yung pigment kasi hindi mag-transfer. Ayan. Wow! Amazing. Napakagandang kulay ba? Margin. Napakagandang kulay ko. Yan, second to the last natin gagawin kay Marvin na t-shirt is ito muna medyo dark. Huli na yung pink. Ito po siya yata to. Hindi tayo bihasa sa mga kulay. Kasi hindi ko nalagyan ng ano rin sa loob. Pero maganda rin. Naglipat. Hindi na. Walang migration. Migration lang yata siya kung mag-init ka t-shirt. Pinagdikit-dikit tapos nilagay lang sa akin. Sexy masyado yung guys na nakasuot ng pink. Pinky sexy. Maganda. Marble. So okay lang guys ang i-sublimation yung mga lighter colors lang. Pero kapag ka dark guys, hindi talaga po pwede, hindi makikita. So kung i-compare natin itong pink, yellow, talaga lumilitaw yung kulay, pero hindi pa rin, medyo mamula-mula na yung picture kasi sa kulay nila. Okay, punta na tayo sa t-shirt ni Giselle. Ito kay Giselle na ito, unahin natin yung neon color. Okay, neon color kay Giselle, pangalan niya na. Yung
ginawa natin guys kay Marvin, 8. Since 5 lang yung t-shirt, may exist siya na 3. So walang palpak. Ito na tayo ngayon sa ano, kay Giselle. This is Giselle. Okay, kung titignan ko yan dito, makikita ko tama yung pagka-arrange. Okay. That's good for 45 seconds. Ayan, 0 na. Okay. Okay, this is now the sample guys. Okay, kung mapapansin nyo, lumipad yung papel niya kanina, di ba? May ano na Giselle. Makikita mo talaga na may another Giselle sa gilid, pero hindi na mahahalata yan. Pero kung titignan mo talaga ng maayos, yan o, meron. Yan ang tawag dito, ang dahilan kung bakit ano, dapat talaga lagyan ng ano. Since dumikit yung ano natin, ito dumikit, ito naman sana dumikit, so hindi natin inihipat kanina. So yan, hindi talaga dapat i-compromise. See? Ganyan po ang mangyayari. Susunod na naman natin itong kulay asul. Kasi asul, bakit XL o M? Kasi malaki si medyo mataba si Giselle. Medyo healthy. Para sigurado tayo guys na hindi siya sasama mamaya, lagyan natin siya ng ganyan. Para pag hindi siya didikit doon. Okay. That's 45 seconds. Ayan. Okay. So, ayan na sabi ko. Okay. Dito na lang, hindi ilipat. Kung may napansin ako guys na ano, parang spot. Akala ko ano. Kasali pala ito sa design. Ito yung daliring gumaganon. Akala ko damage.
Ano yung ibutang ng fuse kaya ano? Asa na mo? Ha? Katong karaan ng keyboard. Ito lang, paano? Basta po ito. Guys, nata sa second to the last na t-shirt na to. Kini mo niya ang ikadwa sa last. Okay, sa likod na ta, continuation siya sa likod.
Kita na ito no, ang kuhan. Ang siya ni. Init. Ayan. Wow. Kasi ano, So, this is now the last t-shirt. Muna siya ang last. Ito yung last t-shirt natin guys na iprintahan natin ng name ng Pinoy Rab, no? Para magamit na sa ano natin, sa mga kasamahan natin mga ano rin, contributor din ng Pinoy Rab. Mainit. Napakainit. Mainit ang lugar, mainit ang t-shirt na pinipintahan. Alright, this is the one, the last one. Okay. Ano natin sa gitna. Tansyahan lang ito guys. Ayun yung makikita ang lang. For 45 seconds. Okay. Nagbibip na. Ayan. Alright. This is the last one guys. No? Push up ulit. Pinoy Rab. About YouTube channel. Okay, so sa mga okay, patayin na natin. Sa mga gustong mag-avail ng ating t-shirt printing, sublimation, meron din tayong meron din tayong screen printing, sublimation, mayroon din tayong DTF. You can call us up guys or pwede nyo i-direct yung message sa ating messenger sa Gilbert Lopez Martije Katso na account sa FB. At kung gusto nyo mag-inquire, pwede nyo, kung may telephone kayo, pwede kayong tumawag sa 300-3005. Sa cellphone naman, 0926-234. Sa ating telephone, 2343005. Sa ating naman pong cellphone number, 0926-583-2954. Tawag kayo, contact kayo, pag-usapan natin ang presyo. Guys, mura lang yung mga natin, binibigay natin presyo. It's for the masses talaga. At hindi kayo hindi kayo tawag doon. Hindi pagsisisihan kung makuha niyo yung services namin sa pagpiprinta. We also print mags, mga cards, at gumagawa din tayo ng mga of course aside from editing kasi multimedia man tayo. So aside from video editing, kung gusto niyo magpa-cater doon sa mga magpa-cover ng mga birthday parties, kung gusto niyo rin magpa-cover ng inyong mga events, pwede niyo kami i-contact na pwede natin makakuha kayo ng mga packages na i-offer natin. So please, don't forget, no? Alam ko hindi mabigat sa inyo na i-subscribe kami kasi wala namang mawawala kung mag-subscribe tayo at bagkos malaki ang may tutulong nyo sa channel natin na sinusuportahan natin. Pinoy Rab YouTube channel, either Cagayan, Davao or Cebu, and like, share, subscribe. Malaki po talaga ang maitutulong. So, yun lang muna this time at salamat naman sa sinusubaybayan nyo kami sa ating programa at salamat din po sa nanonood ditong video na to. This is all about the t-shirt printing sa sublimation printing. So i-review ko lang na sa printing na ito guys, mura lang ang kapital, malaki ang kitain talaga. Pero you have to start first. Kailangan mag-invest nito. Kung wala ka, pwede namang i-outsource eh. Pwede namang magkontrata ka kung may mga kaibigan ka na gusto mong magkontrata ng printing. O sige, magkontrata ka. At least man lang, kung makapagpatong ka ng 10 pesos sa isang t-shirt, okay na yon. Eh kung hundreds, di ba? Ako talaga guys, ang minimum ko dito guys is 10 pieces pataas.
Minsan lang ako, kasi maawa kasi ako doon sa mga kaunti lang tapos pepresyohan mo ng malaki. So, i-refer ko na lang sila doon sa iba talaga na ano. Pero pag minsan talaga namang pumapasok talaga, talaga, okay, sige, deal na tayo kahit na ganyan ang presyo. Kasi kilala naman. So, yun lang guys ha. GMC Multimedia Production. Dito po sa Pinoy Rab YouTube channel sa program na Good Morning Davao. This is Gilbert Lopez Martinez Tatso. Good Morning Davao. Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.